Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Ito na ang pag-usapan natin kabibig. Ako, Jinky Luistro. Posibleng makulong ng 8 taon? Hala? Uy, talaga ba? Attorney Manscarpio ipakukulong si Lele de Lima. Sino pa ba? Si Percy Sindania, si Luistro, si Chel Jokno, yung BSP governor, tapos yung AMLAC na representative si Buenaventura. Naku, grabe, mga kabibig. Si Attorney Manscarpio hindi na mapipigilan. Talagang magsasampa ng kaso laban sa mga kongresista na members ng Justice Committee. O si Luistro nadamay sa mga Makabayan Black. Bakit nadamay kabibig? Chairman naman siya. Pinahintulutan man niyang mangyayari yun. Oo nga, no? So, Luistro, harapin mo ang karma mo. Naku, pero ito kabibig ha, shinare ito ni Jason sa mga kabibig na posible daw makukulong si Luistro. Baka si Luistro lang ba, Jason, sa? Sabi dito, mukhang hindi lang 8 million pesos ang babayaran ni Batangas Second Representative Jervel Luistro kina Vice President Sara Duterte at Attorney Manscarpio. Malaman, madadagdagan pa ito ng mahigit sa 8 taon in jail dahil sa violation ng bank secrecy, data privacy, at iba pang kaso dahil sa Trillanes AMLAC unlawful acts sa mini trial sa House Justice Committee na pinamumunuan at pinangangasiwaan ni Madam Chirarat. Hala ka mga kabibig. Ngayong araw na to kabibig. Bukas, sabi ng mga lawyers Attorney Manscarpio na magsasampa talaga sila ng kaso. At kasama si Jinky Luistro na sasampahan ng kaso. Naku, ang dami parang nilabag na kabibig. Ito nilabag nila ha, bank secrecy, data privacy, at yung AMLAC ano ba mga kabibig? Uy, hala grabe, paano yan? Paano kaya ito malulusutan nila kabibig, no? Na si lawyers Attorney Manscarpio, of course, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung ano ang dapat ikaso ng mga kongresistang ito na putak ng putak sa House hearing. Ewan ko ba, kung ano ba ang pinaglalaban nila? Nahalata naman talagang scripted. Sabi ng iba, scripted yan kabibig, halata naman. Kasi madami ng mga tao ang nagbigay ng kailang opinion tungkol sa AMLAC transaction nila ni VP Sara. Pero ginigiit pa rin na maraming kongresista like Terry Redon and Joel Chua na bilyones ang pera ni VP Sara. Na si VP Sara ay fake news. Si VP Sara ay bilyonarya. Ewan ko sa mga kongresistang ito, marunong ba sila sa matik-matik? Kaya yung iba mga tao, hindi na pinapansin doon si Terry Redon at Joel Chua. Kasi kung ano-ano mga klase explanation na sa AMLAC transaction ng VP Sara, hindi pa rin sila nakakaintindi. Mga simpleng tao ang nag-explain, may mga lawyer, may mga bank tellers, may mga accountant, they explain everything about AMLAC. Pero hindi pa rin maintindihan ni Redon at ni Chua. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong, baka itong si Chua, sabi ni Attorney Glenn Chong, baka itong si Terry Redon habang nagdi-discuss ang kailang teacher tungkol sa mga transactions matter sa bangko, baka nag-cutting ito or lumabas sa klase. Pero kabibig, grabe 8 taon? Posible? Madam Chair is desperately desperate. Desperate moves ni Madam Chair. Watch Attorney Libayan opening and publicizing bank accounts by AMLAC requires judicial order which they have not obtained prior. It's an easy 3 to 6 years imprisonment plus bail. There are other violations on top of this. Nako. Happy na siya tuwing may session sila. Lubos-lubosin na niya at pagdating ng panahon, hindi na siya makakangiti. Hala ka, mga kabibig. Yun ang komento ng mga netizen hinggil kay Jenky Luistro. Ito pa kabibig ha.
mai-she-share ako sa inyo, naku. Kasi ito si Jinkies, eh, hindi kasi marunong mag-ano ba, naku po, paano 'to mga kabibig? Si Attorney Manscarpio hindi na talaga ano, oy. Ito kabibig, oh, pakakasuhan. Oh, grabe. Madami pala silang pakakasuhan kabibig. Oh, tingnan natin mga pakakasuhan ha. Ito yung mga mukha na papakasuhan mga kabibig. Luistro, Sindania, Jokno at Dilima. Kabilang sa mga kakasuhan ng asawa ni VP Inday Sara. I don't know kung si Sindanya lawyer ba, pero si Jinky Luistro, Chel Jokno, Lele de Lima, mga lawyer 'to. And itong mga lawyer na ito, alam nila yung bank secrecy, 'di ba? Ayon kay Carpio, nakatakda silang magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga miyembro ng House Committee on Justice dahil sa umunoy paglabag sa Anti-Money Laundering Act, AMLA, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ang reklamo ay kaugnay ng umanong paglalantad ng mga confidential na bank records sa mismong pagdinig ng komite. Isang hakbang na iginiit ng kampo ni Carpio na labag sa batas. Sabi ni Carpio, sa grupo ni Carpio ha, Congress itself enacted Section 8A of the AMLA prohibiting disclosure of any matter of any reports of banks submitted to the AMLA. There is no exemption. The prohibition is absolute. Ayon pa sa kanyang pahayag, napilitan siyang kumilos hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa mas malawak na interes sa publiko. Carpio said he was constrained to seek legal action. Dapat lang, oy. Pero yung iba sabi, naku, bumahag na ang buntot na mag-asawang ka Duterte kasi nagsampa na ng kaso. Hala, pati pagsampa ng kaso, pagbahag ng buntot, hindi ba pwedeng rights nilang magsampa ng kaso? Ito nga si Dilima, 'di ba? Noong nakulong 'to, 'di ba? Nag-ano din ito sa Korte Suprema o nag-ano da. Ito si Chel Jokno, itong mga taong ito, hindi naman kaduwagan yung magsampa ng kaso kung alam ni Attorney Carpio na may nilabag ang mga kongresistang ito. Papabayaan na lang niya. 'Di ba? Sabi nga ni Attorney Carpio, ginagawa ko ito hindi lamang para sa akin, kundi sa banking and financial community, especially the unwary general public, which is good. Kasi pinapakita ni Carpio, Attorney Carpio, na ito yung dapat nyong gawin kung inaabuso yung mga bank, yung mga pera niya sa bangko, nilalathala, yung mga transactions, ito yung dapat gawin nyo. Hindi yan pagbahag ng buntot. Ha? Naku, yung mga reaction nyo na bumahag ang buntot, that is what we call natatakot na kayo. Kayo ang takot. Hindi asi ang mga Duterte, hindi ang mga asawang Duterte. Kayo ang natakot. Halata naman sa word na bumabahag na ang buntot. Uy, normal lang yung gagawin ng taong inapakan nyo. Ano bang gagawin? Tatawa lang siya. Sige, gawin nyo lang. Ganun lang. Si Attorney Carpio ay isang pribadong tao. Hindi politiko. Sa natural, kung aapakan yung ano nila, yung karapatan nila, lawyer pa naman siya, natural sisigaw yan. Hindi yan tatawa. Ano bang klaseng ewan ko sa inyo kabibig. Yung iba ba? Sabi ng iba, nako, halata talaga na guilty ang mag-asawang Duterte. Guilty? Guilty na bang magsampa ng kaso? Hala, uy, nasan ang mga utak ng mga brain cells ng mga taong ito? 'Di ba? Sabi nga ni Leily Delemy, ito ang sabi ni Leily Delemy, sa ginagawa nila ngayon, halatang halata na nababahag ang buntot nila na sagutin ang mga aligasyon at gusto lang pagtakpan o ilihis lagi ang issue. Hindi ko maintindihan si Dilima. Lawyer pa naman siya, so dapat nakakaintindi siya kung bakit ginawa ito ni Attorney Manscarpio. 'Di ba? Hindi pwedeng gawing pananggal lang ang korte sa kaduwagan nila. Hala, ewan ko, okay lang si Lele de Lima. Karapatan niya ni Manscarpio, Lele de Lima. Si Lele de Lima talaga. Ikaw ang takot, Day. Sa statement mo pa lang, parang takot ka na. 'Di ba? Kung ako si Lele de Lima, sabihin ko, hahayaan ko silang magsampa ng kaso because it's their own rights.
'Di ba? Kung ako talaga sila de Lima, no? Pero itong statement nila de Lima, halatang siya ang takot. Halatang siya ang nabahag ang buntot. Kasi sineryoso siya ni Attorney Manscarpio at kasali siyang sasampahan ng kaso. So ikaw ang nabahag ng buntot, Day. Dapat welcome mo itong gagawin ni Attorney Manscarpio. Meaning, Attorney Manscarpio is not sleeping. Meaning, Attorney Manscarpio knows his right. Know kung ano ay paglalaban niya. Baka ikaw, Lele Dilema, hindi mo alam kung ano ay paglalaban ng Attorney Manscarpio. Bakit? Bawal ba? Bawal bang sampahan ka ng kaso? Ano ka ba? 'Di ba? Huwag ka masyadong, Day, napaghalataan talaga tuloy, Day, yung mga script nyo. O, yan ha. Later on, baka si Chel Jokno magsalita din ito. Pero si Sindania, si Luistro, naku, para yung iba sabihin, naku, akala ko ito si Chel Jokno may alam sa batas or akala namin si Chel Jokno is may paninindigang tao, parang yatang bumaluktot na si Chel Jokno. Yun ang alam nyo. Bumaluktot pa yan noon pa. Kinukuha lang yung mga simpatya yung mga kakamping. Yung iba ang bumoto kay Chel Jokno. During election, natural, magpakime-keme yan. Diyos-Diyos. Yung mga pa-inosente, nang makaupo na, makakalimutan na nila kung ano yung pinaglalaban nila. Halaka. Ito kabibig, para lalo kayo masampal, kinig tayo dito, ha. Ito. Attorney, dito po tayo sa usapin. Kasi nga doon sa parang intro ata yon ni Congressman Luistro, meron siyang nabanggit na ang magsasalita daw ay numero. Ngayon, ang pag-uusapan natin din ay numero. Siyempre, kung unang titingnan, kasi walang nagdedebate doon sa mga pahayag, no, ng AMLAC, umabot daw, bilyonaryo pala. Itong si Vice President Sara Duterte, hindi ko lang siya nakita sa Forbes list. Pero ano ba ang dito, attorney, para hindi ma-mislead ang taong bayan po ukol dito? Well, una sa lahat, no, transaction volume is not wealth. Hindi po tayo dapat mawala dito. This is a very misleading presentation of evidence, no? Kasi nga po, yung 6.77 billion daw na pinost during the hearing, no, it was given the impression na yun na ang parang cash deposit ni VP Sara Duterte. Hindi po yung totoo, and that is very misleading, no? Kasi ito po, kaklaruhin ko lang, I'm not officially member of VP Sara Duterte's team, legal team, but of course, I am also a Filipino citizen and I am taxpayer, and as a law dean, I also have the obligation to inform the public, no, as to the matters that are being discussed in the House of Representatives, and especially insofar as the evidences are situated. Kaklaruhin ko lang, itong covered transaction reports po na sinasabi nila na 6.7 billion, hindi po yung deposito. Ang ibig sabihin lamang po yun, ayun yung cash inflow, outflow, pati yung investment, pati yung mga other movements of the funds over a long period of time. Ang haba-haba nito, 2005 to 2006. This is for 21 years if I'm not mistaken. Ito yung mga total po ng mga transaction po doon po sa accounts na na-mention po doon sa hearing. Kaya nga po, very misleading po ito. Kasi nga po, maski anyone, no? Maski nga ako siguro, I am also a practicing lawyer. Kung i-subject mo doon sa CTR, covered transaction reports, at including the STR, suspicious transaction report, siyempre ang dami-dami niya kasi yung ma-deposit, bibilangin. Kung i-withdraw mo, bibilangin. Kung i-invest mo, bibilangin. Kung yung 2 million mo lang, unan mo ng 1 million, bibilangin yon. Tapos i-deposit mo naman yung 500,000, bibilangin mo yon. Kung same money mo, deposituan mo na naman ng 1 million, balik mo, bibilangin nyo. Kung i-invest mo yung pera mo, bibilangin pa rin yun. Lahat yun kinikwenta under the covered transaction report. Kasi yung covered transaction report,
500,000 or more, bibilangin yan whether it is a deposit or a withdrawal or investment, basta siya ay transaksyon. Yun po ang ibig sabihin yun. Yung suspicious transaction reports naman po, hindi po ibig sabihin na yan po ay ill-gotten wealth na mismo. Ilang beses na nangyari yan sa akin. Kunyari may kliyente ako na galing abroad, magdeposito more than 500,000 for instance, no? Siyempre, tatanungin nila sa akin, they would require more documentations from me. It is flagged as STR, but it does not mean that it is already ill-gotten. Magre-require lamang sila ng additional documentation sa akin. Kaya nga, ang sinasabi ko doon sa post, kasi ang daming kung makikinig ka doon sa mga mainstream media, parang binabanner ka agad nila that we have already proven the guilt of VP Sara Duterte. Sumasakit yung ulo ko. Yun bang 6.7 million na nire-report nung na mga transaction reports? Hindi maling-mali po yun at saka napaka-malicious nun at saka napaka-misleading po nun. Kasi nga po, in-explain ko na ng maigi doon po sa aking post. Lahat po ng transaction, basta covered more than 500,000, bibilangin yan maski nas from the same source or from whatever source, no? Maski nga i-withdraw mo, i-invest mo, basta magdaan sa iyong sa iyong bank account, bibilangin 'yon. Ito 21 years 2005 o 2006 to 2025 ata ito. Ang lawak-lawak ng coverage nito 630 nga lang yung covered transactions. Ang dapat nito, nag-focus doong time na si VP Sara Duterte ay Vice President na. Kung titingnan mo nung Vice President na si VP Sara Duterte, ang liit-liit lang ng mga transaksyon Wala talagang questionably doon. Kaya tayong mga mamamayan, hindi tayo magpapalinlang nito. Wala kasi silang ebidensya against kay VP Sara Duterte, maski ano-ano na lang ang ginagawa nila just to build a ghost of a case. Opo. Attorney, dito. So yun kabibig, narinig yun na sa attorney Torion ha. Gawa na lang sila ng ebidensya to build a case. So yun kabibig ha. Naku, pero excited sa tomorrow. Kasi may makakasuhan. 8 years kung talagang mapoprove na talagang meron silang nilabag. Naku, 8 years. Matagal-tagal yan. Naku, paano yan? For example isasampa ni Attorney Manscarpio 2026. So, parang mahina ang movement ng kaso na iyan kasi panahon pa ni BBM. So, after BBM 2022, makaupos BP Sara, halaka, naku po pa, mas mabilis ang takbo ng kaso niyan. Naku! Exciting! Baka ito yung magpapahamak kay Jenke. Naku mga kabibig. So yun lang po kabibig ang ating lebak-lebak for. Do you think mga kabibig, makukulong sila sa kanilang ginawa ng paglabag sa Atty. Manscarpio? Nagsasampa na ng kaso. Private citizen to. Asawa ni VP Sara. Pero pribado, hindi siya politiko. Naku si Kitty Duterte. Meron pang isa. Naku si Hanalet. 3 pala ang posibleng magsasampa ng kaso. Kaya kaya nang hapaharapin to, no? Naku. Yan kabibig. Hintay-hintay tayo sa mga updates tungkol dito. Basta ang sabi ng mga netizen, deserve. Deserve daw. Sabi ng ilang netizen, karma is coming to town. The day of reckoning is coming. Hoy, sabi ng mga netizen. So yun lang po kabibig. Hintay-hintay tayo sa mga updates bukas. I'm sure laman na naman ito sa balita. So nag-react na si Lily de Lima, sabi niya nababahag na ang buntot na mag-asawang Duterte. Talaga, Layla? Hintayin natin ang reaction ni Sindania, ni Chiel Jokno at ni Jinky Luistro.
At I think ngayong April 29, may hearing na naman sila. Ang NBI na naman ang kailang inimbita. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.